Doon sa nakita ko, no, na post, kumbaga, alam nyo naman po na ang pambato, isa sa pambato ng mga DDS, mga kababayan, si Tina B. Hindi. Si Tina B na laging nandiyan sa live natin at hindi na nalilate. No? Alam nyo naman po, mga kababayan, na ang pambato, isa sa pambato ng mga DDS, mga kababayan, ay si Senator Bato de la Rosa. Ayan, mga bossing. So ngayon, may nakita ako, no? May nakita ako na kumbaga sila yung kampo ng mga DDS, mga kababayan, tatanong, iboboto pa ba natin itong si DDS? Si Senator Bato. Medyo medyo alam nyo na po mga kababayan, tinetesting nila yung mga DDS. Paano nasabi ni Mark Ramos na tinetesting? Kumbaga, kasi ngayon mga kababayan, medyo yung mga DDS, medyo nawawalan ng gana po kay Senator Bato, mga bossing. Bakit? Kasi po hindi nila makuha yung gusto kay Senator Bato, kay De La Rosa, mga kababayan. Bakit po? Yung mga DDS po kasi ngayon, ganito ang siste. Ipinipilit po na buksan at paimbestigahan, no, ang ating Pangulo o yung mga papulburon-pulburon video nila o yung nagpupulburon daw po ang ating Pangulo, sabi ng mga DDS, gusto daw nila imbestigahan ni Bato de la Rosa. So upon reading doon sa mga comment, mga kababayan, hindi kayo makakapaniwala. Eto mga DDS mismo mga bossing. Ang sagot nila hindi namin iboboto yan. Madami po. Siguro sunod-sunod yung nakita ko, hindi namin iboboto yan. Hindi namin iboboto yan hanggat hindi niya pinapaimbestigahan si Bongbong Marcos, no? Hindi namin iboboto yan hanggat hindi ino-open yung investigasyon diyan sa Senado kay Bongbong Marcos. Kaya po etong mama, mga kababayan, naiipit ngayon, no? Naiipit si Bato de la Rosa, mga bossing. Nako. Siguro iniisip niya, mga bossing, yung pagiging re-electionist niya, no? Ilang na lang po, buwan na lang ba o taon pa din? Taon at mga ilang buwan na lang po ang bibilangin at umpisa na ang election next year, mga kababayan. Siguro naninimbang yung mama, At nakikita din po siguro ng mama na kapag inimbestigahan to sa Senado, wala din inumpisahan ni Maharlika yung pulburon video, inumpisahan nila Glenn Chong yung pulburon video, hanggang ngayon walang maipakita. Nag-aakusa pero walang maipakita. Tapos, mag-uuto-uto ako bilang Bato. Kunyari ako si Bato. Tapos biglang magiging parang uto-uto ako. Ni walang mga maipakitang ebidensya. Tapos iimbestigahan sa Senado. Mga bossing. At isa pa, ang nakikita ko dyan kay Bato, mga kababayan, naninimbang yan. No? Siyempre, kapag binuksan niya yung sa Senado, mga bossing, unang-una, yun sabi natin, kulang yung basehan nila, kulang yung mga pagpapakalat nila ng mga fake news nila. No? Yung inilabas na PIDEA, sinabi ng PIDEA, wala. Si dating Presidente Duterte, bago-bago din po ng isip. Sabi nga nung iba parang ngayon pa lang gumagana yung penta nila. No? Babanat ngayon, babanat ngayon, babawiin bukas. Babanat ngayon, babawiin bukas. Ngayon, yung huling vlog natin, mga kababayan, ang nasabi pa ni Digong ay, hindi ako oposisyon. Ayan, nahilo na lahat, mga kababayan. So ngayon, yan, tama si Tina B. Ano yun? Blackmail? Ayan. Ano yun? Blackmail? Bina-blackmail na nga po ng mga DDS supporter. No? Yung mga uto-uto na nagpapapaniwala kay Maharlika at dun sa mga vloggers nila, mga bossing, bina-blackmail si Bato. Pero, yun nga po dalawa yung pwedeng pagbatayan ni Bato dyan. Una nga kulang na kulang yung mga fake news nila, kasama pa ang PIDEA na nagsabi na walang katotohanan yan. Di ba? Isa na yun. Pangalawa, nag-aalangan si Bato. Madaming magagalit sa akin ng mga loyalista, government supporter, tapos mga kakamping, tapos yung mga matatalino na kukonti lang po kukonti lang yung DDS na matatalino magagalit kapag pinatulan ni Bato yung ganong mga
ka-fake newsan nila, mga kababayan. So nanganganib ngayon si Bato, hindi malaman kung saan pupunta. 'Di po ba, medyo ngayon medyo may pasipsip-sipsip si Bato de la Rosa, eh. Pati po yang kay Kibuloy, mga kababayan, hindi niya tuloy malaman kung saan siya pupunta, eh. 'Di po ba? Gusto niyang suportahan at gusto niya ipakita ng todo yung suporta niya, kaso biglang may konting atras, saglit lang. Baka hindi ako manalo sa susunod na eleksyon. Dadahan-dahanin ko lang 'to, 'no? Dadahan-dahanin ko lang. Security guard na nga lang. Oh, hindi na kagaya na Binoy na lawyer. Security guard na lang ni Kibuloy. Ayan, mga kababayan. Naku, ano sa tingin ninyo po, mga bossing? Gagana po kaya yung pangba-blackmail nitong mga DDS vloggers, nitong mga DDS supporter kay Bato de la Rosa? Ako, nakikita ko diyan, malabo, no? Dalawa ang iisipin ni Bato de la Rosa diyan, mga kababayan. Yung puro fake news na nga yung inilalabas nitong mga 'to, walang makatotohanan, walang mapatotohanan, tas papatulan ko, di mukha akong utu-utu sa Senado nun. Oh, pangalawa, ano, lalabo yung ma-re-elect siya ng mamamayang Pilipino, mga bossing. Ayan. Kahit saan siya pumunta, hindi naman siya mananalo. Yun din po ang nakikita ko, Ma'am Imelda, no? Yun din po yung nakikita ko. Kasi talagang wala, kahit kunyari hindi natuloy. Oh. Kunyari po hindi natuloy na si Bato de la Rosa ay paimbestigahan. Walang ginawa si Bato de la Rosa. Dito po sa side ng mga Marcos loyalists, government supporters, sa kakamping lalo. Malabo na iboto pa din at malabo na makakuha ng boto si Bato Rosa. Kaya ang nakikita ko, mga boss, no? Ang nakikita ko, mga boss, itong si Jogs Channel, sabi ni Jogs Channel, ikaw ang fake news. Nagmura po si Jogs. Walang kwenta yung yung kinoment. Tanggalin na natin, ban user. Tapos, kapag walang kwenta yung mga kino-comment, ibaban lang natin. Ganun lang pala kadali yan. Kasi dati sinasagot ko kahit nare-realize ko paulit-ulit na pala, mga bossing, no? Sabi ni Chris Dioneda, ayan, sumobra kasi atake ng mga Duterte, ayaw nilang tigilan alimura. Pagmumura, Marcos, lumaki masyado ang ulo ng mga kampon ng Duterte. Ayan. Ayaw nilang tigilan sa pagmumura sa mga Marcos. Tama po ba? Lumaki. Marcos, lumaki masyado ulo ng mga kampon ng Duterte. Sabi po sa atin ni Bagong Lipunan, magandang umaga daw po. Magandang umaga, sir. Ayan. So ngayon, mga kababayan, walang papupuntahan to si De La Rosa. Walang pupuntahan po, mga bossing. No? Pag hindi niya nagampanan, yung gustong mangyari ng mga DDS supporter at mga vloggers, mga kababayan, siguro susunod dyan na SMNI. No? Yung DZAR, tama ba? DZAR, ang bagong pangalan ng SMNI. Susunod yan, babanatan na ng SMNI yan. Ganun po sila, no? Kailangan masunod yung gusto nila. Kapag hindi, ay nako, babanatan kayo ng babanatan yung mga yan. Diba? Siguro iniisip din ng SMNI. Alam mo naman, kampo ni Kibuloy yung mga yan. Diba? Iniisip, tinulungan ka namin nung eleksyon, tapos ayaw mo man lang kaming tulungan dito kay Kibuloy. Hindi po ganun ang ating Pangulo kasi, mga bossing.